Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon naman. Oh, magmerienda muna kayo bago niyo ipagpatuloy yan. Mamaya na po. Salamat po. Dad! Yes? Dad, ipinakancel niyo daw lahat ng appointments para bukas. Dad, papaano yung pictorial niyo ni Governor para sa cover ng magazine, ha? Kailangan Connie. yan sa kampanya. Connie, ngayon lang natin uli makakasama si Luke. Siguro naman makapaghintay ang pictorial na yan. Eh, paano po kung kumuha sila ng ibang kandidato? Wala na tayong magagawa dyan. Meron pa naman ibang opportunity. Meron pa bang mas mahalaga sa araw na ito? Dad, nung kasal ko, halos sa reception na lang kayo nakahabol dahil sa mga commitments niyo yan. Jesus. Paano naman tayong basag na plaka? Ang tagal na noon. Nakalimutan mo na ba? May emergency ako noon. Connie, akala ko ba napatawad mo na ako? Cheer up. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit kailangan paghandaan pa natin to eh. Kalimutan natin ang lahat na nakaraan. Ang mahalaga, babalik na ang kapatid mo. Buti pa magbihis ka na. Come on, you look pretty. Connie, What? suot mo yung pearl necklace ng mami mo. Bagay sa'yo yan. Masagana ang buhay ni Panyero. Believe din naman ako sa'yo, Eusebio. Sa kabila ng ginawa ng anak mo, eto, nagpa-party ka pa para salubungin siya. Lahat naman tayo naging rebelde ng kabataan nating gobernador. Siguro wala namang pagkakaiba si Luke. May pamilya na ba siya? Hindi ko alam. Maikli lang kasi kung nagkausap kami. Pero ang sabi niya, matagal daw siyang nanirahan sa Japan. Baka namang meron ka ng manunggang Naponesa. Aba, lumalan natin. Baka kamo, mayroon na akong apong mistisong Hapon. Kasi nga pala, pinagpili ni Luke na huwag ko rin ipapaalam sa iba ang pagdating niya. Pero matagal kong hinintay ang araw na ito. Kaya naisip kong bidahin lahat ng mga kamag-anak namin at mga kaibigan niya. Siguradong masusurpresa yon. Kung nakinig ka lang sa akin, pati press, dapat binigyan mo ng imbitasyon para na-cover ito. Naku, wag na, Governor. Baka isipin ng mga tao, pati anak ko, ginagamit ko sa kandidatura ko. Alam mo, natutuwa ako para sa'yo. Iba rin talaga ang may anak na lalaki. May aalalay sa'yo. At pag nagkataon, baka pumasok din sa politiko yan. O ito, para sa aking unikong iho. Mayor, nandyan na ang kotse. Andiyan na? Nandyan na. Halika kayo. Tulungin natin. Sige, sige. Luke? Baba na, anak! Luke! Oh, tayo mo ba? Andito lahat ang mga kaibigan mo. O, palakpakan. Labas na, anak! Mayor, Oh, sabi niya nahihiya raw si Luke. nahiya. Bakit? Luke, huwag ka mahiya. Labas na!
makinig lang kayo sa akin, hindi sana hindi na natin inabot ang ganitong klaseng kahihiyan. Nung una pa lang na nagparamdam yun kinutuban na ako ng masama. Kita nyo na, hindi ako nagkamali, Dad. O ngayon, anong mukha ang ihaharap natin sa mga tao? Nasaan siya? Andun po sa kwarto. Gusto niya paalisin ko? Dala mo siya ng pagkain. Ihadong gutom at pagod ang kapatid mo sa biyahe. Dad, hindi na ba kayo nadala? Ngayon alam na natin kung bakit siya nagbalik dito dahil nailustay na niya lahat ng perang ninakaw niya sa inyo at wala na siyang matuluyan. Kung ayaw mo siya dalhan ng pagkain, utusan mo si Celia. Opo. Hi! Ikaw ba ang titulok ko? Pwedeng Tito Luke. Pwede rin Tita Agnes. Bakit Tita Agnes? Kasi, yun ang pangalan ng mami ko. Ng lola mo. Nasa heaven na si Lola. Alam ko. Kaya nga pangalan niya yung kinuha ko eh. Pwede ba yun? Alam mo? Kasing kulit ka ng daddy mo. Kilala mo si Daddy? Max, kanina ka pa hinahanap ng mami mo. May picture ka ba ni Daddy? Naku, itong batang to talaga. O, pasensya mo na ha. Halika na at baka mapagalitan ka na naman. Kumusta na kayo, Yaya Celia? Ito. Ikaw ang kumusta? Babae na. Yaya Celia. Bata pa lang ako, babae na yung puso ko. Kaya nga umalis ako eh. Para makita at mahanap ko yung sarili ko. Alam niyo, nung tumawag si Daddy, gusto ko na sanang ipagtapat sa kanya yung lahat. Kaso lang, nagtuwag ako eh. Kaya ang plano ko, sasabihin ko na lang muna sa kanilang dalawa ni Ate. Eh, hindi ko naman alam na gano'n ang sasalubong sa akin. Galit ba sila? Nabigla kasi. Kahit naman ako eh. Ay, naku, mabuti nga hindi ako nag-gown, no? Siguro hinintay na kayo. Kumain ka na nga.
Nana Opel, Luke, Agnes na po. Ang dami ko na palang hindi nakikilala dito. ay, oo. Melba, Luz, di ka nga muna kayo. Ito si Melba, anak ng tata ko de mo. Ito naman si Luz, isa sa mga scholar ng daddy mo. At si Fredo, halika anak. Ito ang bunso ko. Magkaklase kayo noon, naalala mo pa ba? Oo naman, pwede ba namang hindi? Hindi ba siya yung laging nahuhubaran ng shorts kasi ang luwag-luwag? Ang alam ko, may balat pa yun sa puwet. Alam kong maraming sinasabi yung mga iba't ibang tao tungkol sa akin. Alam ko naman yung perwisyong tinala ko sa pamilyang to eh. Kahit kayo naaapektuhan. Siyempre, kapag may sinabi silang masama kay Daddy, pati kayo madadamay. Alam ko rin na marami kayong gustong itanong sa akin. Huwag kayong mahihiya. Ako may tanong. Ano yun? Saan ka natuto mag-makeup? Gusto niyo ba turuan ko kayo? Nana Opel, di ba may gawain pa sa loob? Anong ginagawa mo? Ate, nakikipagkwentuhan lang naman ako sa kanila eh. Bulag ka ba? Pinagtatawanan ka nila? Pinagtatawanan ng pamilyang to ng dahil sa'yo. Look, bigyan mo naman kami ng konti kahihiyan, no? Bakit kasi bumalik ka pa rito? Gusto ko lang naman kayong makita ni Daddy. Tsaka, gusto ko lang din humingi ng tawad sa lahat ng maling nagawa ko. Gusto ko mabuo ulit yung pamilya natin eh. Mabuo? Mabuo, no? Ngayon pang wala na si Mami? O baka nakalimutan mo na umalis ka kung kailang malubang-maluba ang kalagayan niya? Hindi ka namin kailangan dito. Hindi ka na bahagi ng pamilyang to. Luke, ano ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka pa magpahinga? Tingnan niyo, Yaya Celia, oh. Nakita ko yung mga lumang gamit ko. Ay, oo. Yung mga award mo to at saka ito mga medalya mo, nung nag-aaral ka pa. Meron palang medal para sa well-behaved in class. Eh, paano naman? Napaka-masunurin mong bata noon, kaya gustong-gusto ka ng mga teacher mo, tuwan-tuwa sila sa'yo. Sunurin. Noon. Sana ganun na lang kadali yung buhay, ano?
gagawin mo lang yung gusto ng mga tao. Tapos, bibigyan ka na nila ng medalya. Magiging masaya ka na. Tingnan niya, Celia. Best in math, best in PE, best in English. Pero binago ko lang yung itsura ko. Para bang ako na yung pinakatangang tao sa balat ng lupa. Para bang wala na nagmamahal sa akin. Luke, tama na yan. Alam niyo yan, Celia, nung umalis ako dito, takot na takot ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko. Siguro nga kung may taong karapat-dapat na bigyan ng medalya, ako yun eh. Ako at yung mga taong katulad ko na araw-araw nilang nilalabanan yung takot nila. Pero sa halip, pinagtatawanan nila ako. Nilalait. Pero ano pa alam nila sa akin? Wala. Wala.